Magandang araw sa ating lahat dito sa Kuya Agustin Stories YouTube channel. Handa ka na bang pakinggan ng isang kwentong nagsimula sa pagmamahalan pero magtatapos sa matinding paghihiganti? Isang tahanang punong-puno ng saya, isang mag-asawang tila perpekto sa mata ng iba, at isang batang naging tulay para sa kanilang tinatawag na maliit na pamilya. Pero paano kung ang katahimikan yun ay unti-unting sirain ng isang taong nagkukunwaring mabait, pero may lihim palang wasakin ng lahat? Sa kwentong ito, matutuklasan mo kung hanggang saan kayang magtiis ng isang babae at kung gaano siya kayang lumaban kapag ang lahat ay nawala sa kanya. Kaya wag nang palampasin, makinig ng mabuti dahil sa kwentong ito, walang sikreto ang mananatiling nakatago. Principal ka pa naman, Jaden! Hindi ka na nahiya! Sigaw ni Emily at napayuko sandali si Jaden bago siya nagsalita. Emily, makinig ka muna. Makinig? Ano bang pakikinggan ko? Kita ko at alam ko ng lahat. Sa gilid naman, tahimik lamang si Charlotte. Halatang hindi makatingin kay Emily ng diretso. Ilang beses mo na ba akong niloko, ha? Ilang beses ka na bang nagsinungaling sa akin? Hindi ito ang iniisip mo. Talaga? Hindi? Pero malinaw na malinaw nakita ng dalawang mata ko. Mapait na napatawa si Emily. Sandaling natahimik ang paligid. Tanging hangin at ingay ng mga dahon ng maririnig. Ngunit imbis na magwala, tumalikod si Emily. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Tahimik, ngunit bawat hakbang ay puno ng sakit. Hindi alam na Jaden at Charlotte na ang gabing yun ang simula ng pagbagsak ng lahat. Paano nga ba nauwi sa ganoon ang pagsisama ni Emily at Jaden? Halina't pakinggan ninyo ang kabuuan ng storya. Noon, perpekto ang buhay ng mag-asawang Emily at Jaden. Hindi man marangya ang kanilang bahay, puno naman to ng tawanan at pagmamahalan. Tuwing umaga, sabay silang nag-aalmusal habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa araw. Isang umaga, abala si Emily sa kusina habang naghahanda ng almusal. Maya-maya pa'y lumapit si Jaden mula sa kanyang likuran at niyakap siya. Mahal, ano ba? Nagugulat ako. Hindi ba pwedeng yakapin ko lang maganda at masipag kong asawa? Nakangiting sabi ni Jaden habang hinahalikan ng pisngi ni Emily, pero umiling si Emily at napangiti. Late ka na sa school, Mr. Principal. Kahit malate na ako, mas mahalaga ka pa rin. Napatawa si Emily at marahang tinulak siya palayo. Asus, kay aga-aga binubola mo na naman ako. No need for that, dahil sayong-sayo na ako. Sa gabi naman, madalas silang maglakad sa labas ng kanilang bahay habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Balang araw, mahal. Gusto kong mas mapalago pa ang school. At ako naman, gusto kong palakihin pa ang online food business ko. Ngumiti si Jaden habang hinahawakan ng kamay ni Emily. Kahit anumang mangyari sa atin in the future, ikaw at ikaw pa rin. Hindi napigil ni Emily ang mapangiti. Sa mga sandaling yun, naniniwala siyang walang makakasira sa kanilang pagmamahalan. Maagang nagpakasal sina Emily at Jaden. Sa kabila ng kanilang pagmamahalan, ngunit lumipas ang mga taon na hindi pa sila nabiyayaan ng anak. Tahimik ang kanilang buhay, ngunit may bakanting puwang na hindi nila mapunan. Hanggang isang araw, nagbago ang lahat. Sa gilid ng kalsada, may isang batang halos 4 na taong gulang na nakaupo at namamalimos. Marumi ang damit, payat ang katawan, at bakas sa mga mata nito ang pagod at gutom. Paulit-ulit itong inaabot ang malit na lata sa mga dumaraan, umaasang may magbibigay ng kahit konti. Nang mag-grocery silang dalawa ni Emily at Jaden, napahinto ang sasakyan nila nang makita ang bata.
Sandaling tinitigan nila ang batang mula sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, bumaba sila at nilapitan to. Mas malinaw ang itsura nito ng malapitan. May bakas ng luha pa sa pisngi at putik sa mga kamay. Hi, anong pangalan mo? Tanong ni Emily habang yumuko ng konti para magtapat sila sa bata. Zoe po. Napatingin si Emily kay Jaden. Sa mata niya, mababasa ang awa at matagal ang kinikimkim na pangarap. Nasaan ang mga magulang mo? Umiling ang bata. Walang sinabi, ngunit sapat ang sagot ng katahimikang yun. Emily. Napabuntong hininga si Jaden. Hindi niya na tinapos ang sinabi. Alam na ni Emily ang ibig niyang sabihin. Natahimik naman sila sandali. Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Kawawa naman wala siyang magulang. Napatingin si Jaden sa bata. Mabigat ang magiging desisyon nila. Ngunit unti-unting lumambot ang ekspresyon niya. Kung dadalhin natin siya, hindi na babalik ang dati nating buhay. Napatingin muli si Emily sa bata. Nakayuko ito habang mahigpit ang hawak sa malit na lata na halos wala namang laman. Mas mabuting magbago ang buhay natin kaysa pabayaan natin siya rito. Tumahimik si Jaden. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan siyang tumango bilang pagsang-ayon. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Inuwi nila si Zoe, pinakain, at may mga papeles na kailangan nilang ibang laban. At sa kabila ng hirap, tinanggap nila si Zoe ng buo. Hindi bilang isang responsibilidad, kundi bilang isang anak na matagal na nilang hinihintay. Sa unang pagkakataon, parang nabuo ang kulang sa kanilang pamilya. Ngunit sa likod ng tahimik na pag-asa, hindi nila alam na ang batang kanilang kinupkop ay magiging mahalagang bahagi ng mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Magiging daan kaya si Zoe sa pagbuo ng mas matibay nilang koneksyon bilang pamilya? O magiging daan para sila'y magkasira? Pwede po ninyong i-comment sa ibaba ang inyong mga haka-haka. Tahimik ang umaga sa loob ng bahay ni Emily at Jaden. Simula nang dumating si Zoe sa kanilang buhay, tila mas naging makulay ang bawat araw. Abala si Emily sa kusina habang si Jaden naman ay papasok na sa trabaho. Si Zoe ay masayang naglalaro sa sala. Tumatakbo-takbo habang may hawak na laruan. Zoe, huwag kang masyadong tumakbo ha. Baka madapa ka. Opo, Mommy Emily. Mommy Emily na agad ha? Napatingin si Jaden at napangiti. Kasi makulit talaga yung batang yan. Napailing si Emily pero hindi rin maitago ang ngiti. Tumawa si Jaden habang inaayos ang kanyang damit pang trabaho. Makulit, pero masaya naman ang bahay natin ngayon. Daddy, ihahatid mo po ba ako mamaya sa school? Lumapit si Zoe kay Jaden at hinila ang kamay nito. Siyempre naman, ako pa ba ang tatanggi sa prinsesa ko ha? At isa pa, same school naman tayo pupunta. Remember, Daddy is the principal. Napataw si Zoe at niyakap ang tuhod ni Jaden. Sandaling tumingin si Emily sa kanila. Sa simpleng eksenang yun, pakiramdam niya kompleto na ang lahat. Dati, tahimik lang ang bahay na to. Ngayon ang ingay pero mas masaya. Mas maganda to kesa dati. Sana ganito na lang palagi, no? Oh, cool na yan ha. Mag-aaral ka ng mabuti. Lumapit si Jaden kay Zoe at ginulo ang buhok nito. Opo, para maging matalino po ako tulad mo, Daddy. Naku, ikaw talagang bata ka ha. Huwag mong masyadong gayahan si Papa mo, Zoe. Baka maging seryoso ka rin lagi. Uy, masama bang maging seryoso? Hindi naman. Pero mas masaya kung minsan tumatawa ka rin. Nagkatinginan silang tatlo at sabay-sabay napatawa. Sa mga sandaling yon, ang kanilang tahanan ay puno ng init, tawa at pagmamahalan. Lumipas ang ilang taon
6 na taong gulang na si Zoe. Mas lalo siyang naging makulit, masayahin at punong-puno ng buhay. Sa loob ng kanilang tahanan, nananatili ang init ng pamilya na kanilang binuo mula sa pagmamahal at sakripisyo. Isang normal na hapon, abala si Emily sa pag-aasikaso ng maliit niyang online food business habang si Zoe ay gumagawa ng assignment sa mesa. Mommy, tama po ba tong sagot ko? Tanong ni Zoe, kaya agad lumapit si Emily at tiningnan ng papel. Oo, tama yan. Ang galing-galing naman talaga ng baby namin. Ngumiti si Zoe at bumalik sa pagsusulat. Maya-maya pa'y dumating din si Jaden mula sa eskwelahan. Bit-bit ang ilang papeles. Mukhang seryoso ng estudyante natin ah. Daddy! Sigaw ni Zoe na tumatakbo para yakapin si Jaden. Alam mo, Daddy, perfect po ako sa math kanina. Talaga? Naku, mana ka talaga sa akin ah. Napangiti si Jaden at hinaplos ang ulo ni Zoe. Tahimik lamang na nakamasid si Emily. Nakangiti habang pinagmamasdan ng dalawa. Para sa kanya, sapat na ang gantong buhay. Maya-maya pa'y bigla silang nakarinig ng mga usap-usapan ng mga kapitbahay nila sa labas na may bagong lipat sa lugar nila. Narinig mo yun? May bagong lipat daw sa kabilang bahay. Ah, oo. Actually, sa school nga din eh. Usap-usapan na may bagong teacher. Nako, eto talagang mga kapitbahay natin. Mga tsismosa talaga. Rinig na rinig ba naman dito yung mga boss nila? Hayaan mo na yan, mahal. Lumipas ang ilang araw matapos ang balitang may bagong lipat sa kanila. Sa umpisa, wala naman tong naging malaking epekto kina Emily at Jaden. Hanggang sa isang hapon, may kumatok mula sa kanilang pinto. Sa labas, nakatayo si Charlotte, ang sinasabing bago nilang kapitbahay. Maayos ang pananamit, magandang ngiti, at may dalang lalagyan ng pagkain. Hi! Ako nga pala si Charlotte. Bagong lipat dito sa tabi ninyo. Naisip ko lang na dalhan kayo ng konting pagkain. Ay naku, salamat ha. Nag-abala ka pa. Ang bait mo naman. Walang anuman yun. Mahilig kasi talaga ako magluto eh. At gusto ko ring makilalang mga kapitbahay ko. Salamat, Charlotte ha. Welcome sa lugar namin. Dagdag ni Jaden mula sa likuran ni Emily at ngumiti. Salamat din. Principal Jaden, no? Ikaw yon? Ang dami kong naririnig tungkol sa'yo. Trabaho lang. At teka, ikaw ba yung bagong teacher na sinasabi sa school? Ah, oo. Natatawa nga ako eh. Kasi ikaw pala yung principal doon. Akala ko hindi. Pasensya na, Mr. Principal. Maya-maya pa'y tahimik namang tinanggap ni Emily ang pagkain. Sa unang tingin mukhang mabait naman si Charlotte. Madalas pa tong magdala ng pagkain at magpakita ng pakikipagkaibigan. Ngunit sa mga sumunod na araw, naging mas madalas na ang pagpunta nito sa bahay nila Emily. Jaden, gumawa ako ng bagong recipe. Tikman mo naman minsan oh. Ikaw Emily, gusto mo? Ay nako Charlotte, nag-abala ka pa. Pasensya na ha, busog ba kasi kami. Ay, ganun ba? Sayang naman. Baka magustuhan niyo sana to eh. Ikaw, Jaden. Ngumiti lamang si Jaden at marahang umiling bago bumalik sa gawain. Si Emily naman ay napapansin ang palaging pagpunta ni Charlotte. Ngunit hindi niya ito binigyan ng malalim na dahilan. Isang hapon habang abala si Emily sa kusina, dumating muli si Charlotte. Emily, ikaw ba talaga lahat ng nagluluto ng mga binibenta mo? Ang galing ha? Ah, oo. Maliit lang na negosyo pero okay naman. Wow naman ang sipag mo. Buti ka pa may ginagawa sa bahay. Nasanay lang. Ngumiti si Emily. Makalipas ang ilang sandali, dumaan si Jaden mula sa sala. Uy, Jaden! Nandito ka pala. May dala ko ulit na pagkain. Salamat, Charlotte ha. Pero siguro sa susunod, huwag ka na masyadong mag-abala. Ano ka ba? Hindi naman abala yun no. Ang gusto ko lang talaga kayong bigyan.
Love language ko kasi ang magbigay eh. Tahimik na napatingin si Emily kay Charlotte. May kung anong kakaiba sa pakikitungo ni Charlotte, pero pinili niyang hindi mag-isip ng masama. Sa isip niya, mabait lamang talaga si Charlotte. Ngunit sa likod ng matatamis ng ngiti at palaging kabaitan, may unti-unting lumalapit na presensya na magsisimulang magdulot ng hindi inaasahang tensyon sa payapang buhay nila. Dahil nga 6 na taong gulang na ni Zoe at grade 1 student, masaya't sabi kang bata sa bagong simula, habang sina Emily at Jaden ay punong-puno ng pagmamalaki sa kanyang paglaki. Isang araw sa opisina ni Jaden, biglang dumating ang coordinator ng school. Sir Jaden, nandito na po si Ma'am Charlotte, bagong assign sa grade 1. Bahagyang tumango si Jaden. Oh, welcome sa school. Sana maging maayos ang trabaho mo rito. Salamat po Sir Jaden. Excited po ako magturo at baka gusto niyo Ayusin po. mo na lang muna ang trabaho mo rito, Miss Charlotte. Ani Jaden at kumiti at binalik ang tingin sa mga papeles na nasa kanyang lamesa. Ngumiti na lamang si Charlotte, magalang at maayos ang pakikitungo. Hanggang sa nakapasok na si Charlotte sa classroom ng grade 1 students at hindi niya inaasahan na estudyante niya pala ang anak ni Jaden at Emily. Ngumiti siya at binati ito at naging maayos ang pagtuturo niya. Pag-uwi ni na Jaden at Zoe mula sa paaralan, masigla ang bata habang hawak ang kaning bag. Sa loob ng bahay, abala si Emily sa kusina. Nag-aayos ng ulam para sa kanilang hapunan. Mommy! Ang dami ko pong star sa activity ko. Talaga? Ang galing naman ng baby ko. Ngumiti si Zoe at tumakbo papunta sa mesa para ipakita ang papel niya. Dumating si Jaden, bit-bit naman ang ilang school documents at mukhang may gustong sabihin. Mahal, may sasabihin sana ako. Ano yun? Mukhang seryoso yan ah. Napatingin si Emily habang hindi pa rin humihinto sa pag-aayos ng pagkain. Naupo si Jaden at tinignan mo na si Zoe na abala pa rin sa paglalagay ng crayon sa mesa. Yung bagong teacher sa grade 1 ni Zoe, si Charlotte pala. Talaga? Yung kapitbahay natin? Oo, siya nga pala yung bagong teacher sa school. Actually, nasabi ko na to sa'yo noon eh. Pero ngayon lamang siya na-assign sa grade 1. Oh, okay din. Madami naman siyang alam sa bata eh. Si Ma'am Charlotte po ba? Mabait po siya sa amin. Buti naman kung gano'n. Napangiti si Emily at hinaplos ang ulo ni Zoe. Maayos naman siya sa trabaho niya. Observant siya. Magaling humawak ng klase. Sabi ko na eh, mabait talaga yung si Charlotte. Mas maganda yan. At least mas maayos ang teacher si Zoe. Ngumiti si Emily habang pinagpapatuloy ang paghahanda ng pagkain. Lumipas ang ilang araw, mula nang malaman ni na Emily at Jaden na si Charlotte pala ang bagong guro ni Zoe. Sa mga panahong yun, maayos pa rin ang takbo ng kanilang buhay. Walang kakaibang nangyayari at tila normal lamang lahat sa paaralan at sa kanilang tahanan. Isang Sabado ng umaga, tahimik ang paligid ng bahay ni na Emily at Jaden. Abala si Emily sa paglilinis habang si Zoe ay nanunood ng cartoons. Si Jaden naman ay nag-aayos ng ilang papeles sa mesa. Hanggang sa may biglang kumatok mula sa pintuan nila. Mommy, may tao po sa labas. Sandali lang, tingnan ko. Agad namang napatingin si Emily sa bintana. Pagbukas niya ng gate, si Charlotte agad ang bumungad. Hi Emily! Pasensya na ha kung biglaan ang pagpunta ko rito. Ay, Charlotte, anong meron at napadalaw ka? Ngumiti si Emily at binuksan ng mas maluwag ang gate. May gusto lang sana akong i-update tungkol kay Zoe. Maya-maya lumabas si Jaden mula sa loob ng bahay. Oh, Ma'am Charlotte, alika, pasok ka. Pumasok si Charlotte at naupo ng sala, habang si Zoe ay tahimik lamang sa isang tabi. Actually,
Magaling naman si Zoe. Pero napapansin ko kasi sa klase na medyo nahihirapan pa siya sa pagbabasa at basic na learning skills. Panimula niya dahilan para mapatingin si Emily sa kanya. Ha? Ganun ba? Oo. Well, hindi naman siya pabaya. Pero medyo mabagal lang siya compared sa ibang bata. Normal lang naman siguro yun, di ba? Especially, grade 1 pa siya. Oo, pero mas magiging okay sana kung may extra guidance siya sa bahay, di ba? Natahimik si Emily at tila iniisip ang narinig. Kaya naisip ko, baka gusto niyong i-tutor ko siya. Since sa lahat ng students ko, siya lang ang malapit sa akin. Advantage na rin siguro yun. Ikaw? Mag-tutor kay Zoe? Oo, libre naman, huwag kang mag-alala. Sayang lang kasi, kung mahihirapan siya kaya habang maaga pa, maturuan na agad siya. Okay lang ba sa'yo ang dagdag trabaho? Ay nako, okay lang. Gusto ko talagang makatulong sa mga bata. Kung para sa kabubuti ni Zoe, bakit hindi? Napatingin si Emily kay Jaden. Pareho silang sandaling nag-isip. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang best ko para sa kanya. Nakakaya naman si Mr. Principal, no? Sige. Salamat, Ma'am Charlotte. Walang anuman yun. Tumayo naman agad si Charlotte at nagpaalam din agad. Salamat ulit, Charlotte. Ang bait mo talaga. Wala yun. Normal lang talagang tumulong. Pagkaalis si Charlotte, napatingin si Emily kay Jaden. Buti nang talagang mabait siya, no? Malaking tulong to kay Zoe. Oo. Professional naman siya sa school. Kaya kampante ako. Lumipas ang ilang araw, maayos ang naging dalo ng tutoring ni Charlotte kay Zoe sa loob ng mga sumunod na araw. Mas naging aktibo si Zoe sa pagbabasa at napapansin ni Emily at Jaden na may improvement ang bata. Sa paningin nila, mukhang tama ang desisyon na ipagkatiwala si Zoe kay Charlotte. Isang umaga, maagang umalis si Emily para sikasuhin ang kanilang online food business at ilang deliveries. Naiwan sa bahay sina Jaden, Zoe at Charlotte para sa tutoring session. Tahimik ang paligid habang nagsusulat si Zoe sa mesa. Good job, Zoe! Mas malinaw na ngayon kaysa dati. Salamat po, Ma'am Charlotte. Ngumiti si Charlotte at marahang inayos ang gamit ng bata. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Zoe at pumunta kay Jaden. Daddy, iinom lang po ako ng tubig Oh, sige, dahan-dahan ah. Pumasok naman agad si Zoe sa loob ng kusina. Naiwan sina Jaden at Charlotte sa sala. Sandali silang natahimik at biglang nagsalita si Charlotte habang inaayos ang mga papel ni Zoe sa mesa. Magaling si Zoe kapag nabibigyan ng tamang atensyon. Oo naman. Nag-e-improve na nga siya eh. At salamat sa tulong mo. Alam mo, Jaden, hindi lahat ng bata nabibigyan ng gantong klaseng suporta. Tumango si Jaden, pero hindi niya masyadong pinansin ang tono nito. Habang muling nagpatuloy ang tutoring, napansin ni Jaden na medyo iba ang pakikitungo ni Charlotte kumpara dati. Mas malapit, mas matagal. Lalo ng mga tingin at mas personal ang ilang salita nito. Ngunit pinili niyang iwasan ang isipin yun. Sa isip niya, ginagawa lamang ni Charlotte ang kanyang trabaho. Sa mga sumunod na araw, naging regular nga ang tutoring session ni Charlotte kay Zoe sa bahay ni Emily at Jaden. Sa paningin ni Emily, maayos ang lahat. Lumalakas ang kumpiyansa ni Zoe sa pag-aaral at tila gumaganda ang relasyon nito sa kanyang teacher. Ngunit sa tuwing wala si Emily, nagiging mas matagal ang pananatili ni Charlotte sa bahay nila. Ang dami mong ginagawa bilang principal, ha? Hindi ka ba napapagod? Panimula ni Charlotte at bahagyang lumipat kay Jaden. Sanay na ako. Normal na rin to sa trabaho ko. Minsan kasi hindi mo namamalayan. Ikaw na palang sobrang nadadala ng lahat.
Ngumiti si Charlotte at naupo ng mas malapit sa mesa. Di naman. Responsibilidad lang. Ako ang padre de pamilya eh. Ang swerte talaga ni Emily, no? Mabait at ang sipag mo. Dagdag na din ang mukha mong napakagwapo. Ani Charlotte habang hinahawakan si Jaden sa balikat. Teka lang, Charlotte. Anong ginagawa mo? Baka makita tayong dalawa ni Zoe rito. Inalis ka agad ni Jaden ang kamay ni Charlotte. Baka kasi pagod ka na. Kaya ako nang bahalang mag-massage sa'yo. Wala kasi dito si Emily. Busy siya. Ako lang ang available. Sa una ay tumatanggi pa si Jaden hanggang sa hindi na rin niya pinigilan si Charlotte sa ginagawa nito. Hanggang sa nagawa na ngang halikan ni Charlotte si Jaden. Maya-maya pa'y kumala silang dalawa nang marinig ang boses ni Emily sa labas. Agad silang bumalik sa kani-kanilang ginagawa. Dumaan ang ilang araw sa tuwing magpapaalam si Zoe para uminom o mag-CR at kapag wala rin si Emily, meron ding ginagawa si Jaden at Charlotte nang sila lamang dalawa. Sa isang hapon ng tutoring, tahimik ang loob ng sala ni na Emily at Jaden. Nakaupo si Zoe sa mesa, nakatutok sa kanyang notebook habang tinuturo ni Charlotte ang aralin. Si Jaden naman ay naasa malapit, kunwari nag-oobserba lang. At habang tumatagal ang session, napapansin na rin ni Zoe ang mga bagay na hindi niya maintindihan. Ang pagiging sobrang lapit ni Charlotte kay Jaden, ang mga tinginan na tila ba may kahulugan, at ang mga sandaling biglang tumatawa ang dalawa at hindi naman nakakatawa para sa batang katulad niya. At sa murang edad, naramdaman niya lahat ng yon. Napahinto si Zoe sa pagsusulat at biglang nagtanong ng diretso kay Charlotte. Teacher Charlotte, bakit po pala lagi po kayo nag-uusap at nagtatawa ni Daddy? Saglit namang natahimik si Charlotte at napatingin kay Jaden. Wala yun, Zoe. Friendly lamang talaga si Teacher Charlotte. Ganyan talaga sa trabaho. Singit ni Jaden. Ngumiti at pilit pinapakalma ang sitwasyon. Oo, friendly lang, Zoe. Dagdag ni Charlotte at ngumiti ng mapakla. Tumango si Zoe, pero halatang hindi pa rin niya naiintindihan. Pagkatapos ang tutoring, nagpaalam na nga si Charlotte at umalis. Pagkaalis naman nito, agad lumapit si Jaden kay Zoe. Zoe, wag mong sasabihin kay mommy yung mga napansin mo, ha? Bakit po? Kasi baka magkamali lamang ng intindi ang mommy mo. Wala namang masama, okay? Huwag ka nang magkwento. Sandaling natahimik si Zoe. Tumango siya, pero makikita sa kanyang muka na naguguluhan pa rin. Kinagabihan, habang nasa kusina si Emily, biglang lumapit si Zoe. Mommy? Yes, baby? May sasabihin po sana ako. Pero secret lang po natin to, ah. Oo naman. Ano ba yon? May crush ka na ba sa school? Mommy, hindi po yun. So ano? Sige na, makikinig si Mommy. Si Teacher Charlotte po at Daddy. Ang weird po nilang minsan. Napahinto si Emily sa paghuhugas ng pinggan at tumingin ng diretso kay Zoe. Weird? Paanong weird? Anong ibig mong sabihin? Parang lagi po silang close. Tapos sabi po ni Daddy, huwag ko na po sasabihin sa'yo. Minsan nga po kinikis si Teacher si Daddy. Pero sabi po ni Daddy, friendly lang po daw si Teacher Charlotte. Natulala si Emily. Ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili at hindi niya humarap kay Jaden para magskandalo. Tahimik lamang siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Alam niyang hindi gumagawa ng kwento si Zoe at kung anong mga nakita nito at sinabi, totoo at yun ang pinaniniwalaan niya. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbagong takbo ng mga araw sa bahay ni na Emily at Jaden. Sa paningin ng lahat,
nananatiling maayos at propesyonal ang lahat sa paaralan at sa tutoring ni Zoe. Ngunit sa likod ng mga pamilyar na routine, nagiging madalas na ang mga pagkakataong nagkakasama sina Jaden at Charlotte sa iisang espasyo habang nagaganap ang tutoring. Habang abala si Zoe sa pag-aaral, unti-unting nagiging mas personal ang ilang usapan sa pagitan nila na hindi na nauugnay sa trabaho o sa bata. Isang araw, maagang uwi ni Jaden. Abala si Emily sa kusina nang mapansin niyang iba ang dating ng asawa niya. Parang nagmamadali pero hindi maipaliwanag kung bakit. Ang aga mo yata ngayon. May nangyari ba sa school? May lakad lang kami. Birthday ng isa sa mga kasamahan namin sa trabaho eh. Tumango si Emily, pero hindi agad bumitaw ang tingin niya. Ganun ba? Anong oras ka uuwi? Huwag mo na akong hintayin kung gagabihin ha. Baka kasi magtagal kami eh. Napahinto si Emily saglit. Parang may nadetect siyang kakaiba sa tono ng asawa niya. Sisama sana ako para naman makilala ko yung mga kasama mo. Ka-department ko lang yun. Baka maboring ka lang dun eh. Usapang trabaho lang. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka doon. Umalis agad si JD ng tahimik. Hindi na kagaya na dati, na halos hindi to umaalis ang hindi hinahalikan si Emily sa noo. Pero ngayon, umalis to kaagad. Simula noon, madalas late umuwi si Jaden. May mga text niya hindi niya binabanggit at higit sa lahat, napapansin niyang kapag binabanggit si Charlotte, may kakaibang pag-iwas ang tingin ni Jaden. Makalipas ang ilang minuto, hindi niya na napigilan ang sarili. Agad siyang nagbihis at sinundan ng asawa at hindi niya yun sinabi kay Jaden. Nakarating siya sa isang maliit ngunit maayos na restaurant. May mga ilaw, dekorasyon at ingay ng kasiyahan sa loob. Huminto siya sandali sa labas bago pumasok ng maingat. Sa loob, nakita niya si Jaden na nakikipagkamay sa mga kasamahan nito. Masigla ang paligid. May celebration talaga para sa isang birthday. Tahimik na nag-obserba si Emily mula sa gilid at sinusuri niya ang bawat galaw. Birthday lang ba talaga to? O may iba pang nangyayari dito? Pinagmasdan niya kung sino ang kausap ni Jaden, kung paano itong ngumiti, kung sino ang mga kasama nito. Wala siyang nakitang kahina-hinala. Normal na party lamang yun. Normal na mga tao. Wala siyang nahuling mali sa gabing yun. Walang ebidensya. Walang eksenang magpapatunay ng kaning hinala. Ngunit sa pag-uwi niya, mas mabigat ang kaning dibdib kaysa kanina. Sa sumunod na mga araw, unti-unting nagbago si Emily. Hindi man halata sa panlabas pero sa loob niya ay may lumalalim na pag-aalinlangan. Minsan tahimik niyang tinitingnan kung anong oras alis si Jaden at kung kailan to uuwi. Parang sinusubukang basahin ang pattern ng mga galaw ng kanyang asawa. Isang umaga habang nag-aalmusal sila, tumunog ang cellphone ni Jaden. Saglit tong tumingin sa screen bago sagutin ang tawag. Hello? Oo, papunta na ako maya-maya. Tahimik lamang si Emily habang nakatingin sa kanya. Sinusubukang pakinggan ang tono ng boses nito. Normal, walang kaba at walang kakaiba. Pagkatapos ng tawag, binaba agad ni JD ng cellphone. Sino yon? Sa school lang. May kailangang i-check ng documents eh. Tsaka nga pala, maaga akong alis. May asikasuhin lang ako. Ngumiti si Jaden at tumayo agad. Ingat ka. Malamig na sagot ni Emily habang tinitingnan si Jaden paglabas ng pintuan nila. Pagkaalis si Jaden, natiling nakaupo si Emily sa mesa. Tahimik, ngunit ang isip niya ay maraming tanong. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanuri pa si Emily. Minsan hindi siya agad lumalabas ng bahay para lamang makita kung saan pupunta si Jaden. Minsan naman, sinasadya niyang antayin ang pag-alis nito bago siya kumilos. Isang hapon, nakita niya nga nag-ayos si Jaden sa salamin. Oh, saan ka pupunta? May meeting sa school. Quick lang to.
Tumango si Emily, pero sa pagkakataong yon, hindi na siya nakontento sa sagot nito. Makalipas ang ilang minuto, nang makaalis si Jaden, tahimik din kinuha ni Emily ang kanyang bag. Kailangan ko lang makita kung totoo bang kutob ko at kung totoo nga bang sinasabi ni Zoe. Saad niya sa kanyang sarili habang sinusundan si Jaden mula sa malayo. Pinagmamasdan niya to kung saan to pupunta, kung sinong makakasalubong, kung may kakaibang kilos. Ngunit gaya ng mga naunang pagkakataon, wala siyang nakita. Pumasok si Jaden sa paaralan, nakipag-usap sa mga guro, dumaan sa opisina at normal ang lahat. Minsan lumabas pa to para makipagkamay sa isang staff. Okay na yung report. I-submit na lang natin bukas. Walang bakas ng anumang lihim. Mula sa malayo, napahinga ng malalim si Emily. Pag-uwi niya, tahimik siyang umupo sa sala. Maya-maya pa'y sumunod na dumating si Jaden at agad pumasok sa kwarto nila at halatang pagod. Kung may tinatago si Jaden sa akin, bakit wala man lang akong makita? Mali ba ako ng hinala? O sadyang maingat lamang sila? Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa asawa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nalilito. May parte sa kanya na gustong maniwala na mali ang kutob niya, na normal lamang lahat, na mahal pa rin siya ni Jaden gaya ng dati. Pero may isa pang bahagi ng isip niyang hindi tumitigil, yung bahagi na unti-unting kinakain ng duda. At kahit anong pilit niya, hindi niya na alam kung alin ang dapat niyang pakinggan, ang tiwala o ang kutob na hindi siya pinapatahimik. Isang gabi, tahimik ang buong paligid. Tanging ingay ng hangin at ang mga dahong gumagalaw ang maririnig sa labas ng bahay ni na Emily at Jaden. Lumabas si Emily para itapon ang basura dahil hindi pa umuwi si Jaden. Ngunit paglapit niya sa madilim na bahagi ng kasada, may naaninag siyang dalawang anino. Hindi niya agad yun pinansin hanggang sa unti-unti siyang lumapit ng bahagya. Kaya natigilan siya na parang huminto ang lahat ng ingay sa paligid. Nakita niya si Jaden at Charlotte na naghahalikan. Nanigas si Emily sa kinatatayuan niya at nabitawan ng basurang bitbit. Ramdam niya ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Parang may pumipigil sa kanyang paghinga. Hindi ito pwede. Ngunit hindi agad siya sumugod sa dalawa. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, pinapanood ang mga bagay na unti-unting bumabasag sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Ilang sandali pa, umatras si Emily ng dahan-dahan. Maingat ang bawat hakbang, parang natatakot na baka marinig siya ni Jaden at Charlotte. Pagpasok niya sa loob ng bahay, isinara niya ang pinto ng tahimik at doon na siya bumagsak. Hinawakan niyang dibdib niya habang pilit pinipigilan ang panginginig ng katawan niya. Sa gabing yon, hindi lang niya nakitang pagtataksil. Nakita rin niyang katotohanang matagal niyang pinagdudahan at matagal niyang ipinagwalang bahala. At sa katahimikan ng bahay, nagsimulang mabuo sa isip ni Emily ang isang desisyong magpapabago sa lahat. Ano kaya ang desisyong naiisip ni Emily? Patuloy lamang po kayo sa pakikinig. Maraming salamat po. Pagkatapos ng gabing tuluyang gumiba sa tiwala ni Emily, hindi siya agad nagsalita. Hindi rin siya agad humarap kay Jaden. Sa halip, pinili niyang manahimik pero hindi ibig sabihin nun ay susuko na siya. Dahil magkalapit lamang ang bahay ni na Emily at Charlotte, lalong laging madalas ang mga pagkakataong nagkakausap si Charlotte at Jaden sa mga sandaling tila walang nakatingin. Sa mga gantong pagkakataon, minsay pabirong sinasabi ni Charlotte ang mga bagay na may halong pangamba. Hindi ka ba natatakot na may makakita sa ating dalawa? Ang lapit lamang ng bahay niyo. Pwede naman tayong lumipat at ibenta na lamang tong bahay. Ngumiti si Charlotte bilang sagot. Isang gabi, 8:00 na nang dumating si Jaden sa bahay. Napansin agad to ni Emily habang nakaupo sa sala, naghihintay. Ang late mo yata. May preparation lang kami para sa event sa school bukas. Kalmado si Jaden habang inilalapag ang gamit. Tumango si Emily
Pero sa loob niya, hindi siya kumbinsido. Pinilit niyang maging kalmado ang muka, pero mas lalo lamang lumalalim ang kanyang hinala. Inang gabing yun, tahimik na nakaupo si Emily sa sofa. Ngunit sa katahimikang yun, biglang bumigat ang dibdib niya habang tinitingnan ang kanilang savings account. Natigilan siya dahil halos wala nang natira sa ipon nilang mag-asawa. Paano nangyari to? Saan napuntang ibang ipon naming dalaw ni Jaden? Kinakabahang saad niya sa kanyang sarili. Sunod-sunod na pumasok sa kanyang isipan ang mga nakarang araw. Mga late na kung umuwi si Jaden, mga paanyaya, mga sinasabing school events, at ang screenshot si Emily sa nakita niya. Habang wala si Jaden, sinuri ni Emily ang mga luwang bank records at notifications na nakalink sa kanilang account. Doon niya unti-unting nakita ang pattern, mga transfer na hindi niya alam, mga transaksyon hindi niya kailanman inaprubahan, at mga petsang tumutugma sa mga araw na palaging may lakad si Jaden. At ang mas masaklap pa, nalaman din niya na ang bahay ni Charlotte ay pera nila ang ginamit. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya kumilos ng padalos-dalos. Tahimik niyang inipon ang lahat ng ebidensya, bank statements, screenshots, at inayos niya to sa isang malino na folder. Habang tinitingnan niya ang lahat, ramdam niyang halo-halong galit, sakit, at determinasyon. Hindi ko na to palalampasin. Hindi na para sa akin, kundi para kay Zoe. Matatag ng saad. Isang hapon, abala si Emily sa pagdidilig ng mga halaman sa kanilang bakuran. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng tubig mula sa hose ang maririnig. Ngunit bigla siyang napalingon nang may tumawag sa kanyang likuran. Emily! Hoy, Emily! Paglingon niya, nakita niya si Noel, ang kilalang bakla sa kanilang lugar na laging may dalang balita tungkol sa lahat ng nangyayari sa kanilang komunidad. Ay, Noel, ano yun? Napadaan ka yata. Lumapit si Noel habang nakangiti. Tila may dalang panibagong chismis. Nabalitaan mo na ba? May malaking birthday party si Charlotte mamaya. Birthday niya? Tanong ni Emily at bahagyang napakunot ang kanyang noo. Kaya tumango naman si Noel sabay taas ng kilay. Oo, bongga raw, besh. May live band pa nga raw. Imaginein mo yun, parang fiesta. Saglit namang natahimik si Emily. Para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan nang marinig ang pangalan ni Charlotte. Samantala, tuloy-tuloy lamang si Noel sa pagsasalita. At alam mo ba, halos lahat ng kapitbahay natin invited. Talagang enggrande ang handaan. May tent pa nga raw sa labas ng bahay nila. Napatingin si Emily sa direksyon ng bahay ni Charlotte. Mula sa kanilang bakuran, tanaw niyang mga taong abala sa paghahanda. May mga mesang inaayos, may ilaw na sinasabit, at may malaking tent nga na tiniyo sa harap. Habang nakatingin siya roon, muling nagsalita si Noel. Ay nako, ewan ko ba? Parang ang daming pera ni ate mo, Charlotte. Kakalipat lang naman daw niya rito. Halos ilang taon pa lang siya sa lugar natin. Pero bongga na agad ang handaan niya, ha? Sabi nga nila, swerte daw sa sponsor. Pagkasabi nito, kumindat pa si Noel na para bang may gustong ipahiwatig. Pero nanatiling tahimik si Emily. Sa loob niya ay may iniisip siya. Para sa karamihan sa kanyang lugar, si Charlotte ay isang magandang babaeng nasa 20s pa lamang. Palakaibigan, madaling makisama at palaging nakangiti sa mga kapitbahay. Iyon ang nakikita ng lahat, ngunit para kay Emily, iba ang nakikita niya. Sa likod ng maamong mukha ni Charlotte ay may babaeng marunong makisawsaw sa buhay ng may asawa. Isang babaeng madalas makatambay sa labas ng bahay kapag dumarating si Jaden mula sa kanyang trabaho. Palaging naghihintay. Naputo naman ang iniisip ni Emily nang magsalitang muli si Noel. O siya, pupunta ka ba mamaya? Sama ka naman sa akin. Wala akong kasama eh. Ako? Oo naman. Masaya yun, besh. May pagkain,
May banda. May chika pa tayong dalawa. Tsaka sayang naman kung hindi ka pupunta. Halos lahat ng kapitbahay natin nandoon. Sandaling tumingin si Emily muli sa bahay ni Charlotte. Kita niyang mga ilaw na kinakabit at ang mga tao nag-aayos ng mga mesa. Unti-unting sumilay ang isang tahimik na ngiti sa kanyang labi. Hindi yun ngiting masaya. Isang ngiting may iniisip na plano. Sige, talaga? Pupunta ka? Oo na, sasama ako. Ay naku, buti naman. Magiging masaya ito mamaya. Tumango si Emily habang nakatanaw pa rin sa bahay ni Charlotte. Ngunit sa loob niya, may ibang bagay na nabubuo. Isang plano dahil sa isip niya, hindi lamang basta birthday celebration ang maaalala ni Charlotte at Jaden, kundi mas higit pa. Dumating ang gabi ng karawan ni Charlotte. Sa loob naman ng bahay ni Emily at Jaden, tahimik ang paligid habang si Jaden ay nakatayo sa harap ng salamin. Inaayos ang kwelyo ng kaning polo at napansin yun ni Emily mula sa may pintuan ng kwarto. Mukhang bis na bis ka yata. May pupuntahan lang. Hindi agad lumingon si Jaden kay Emily at patuloy lamang na inaayos ang polo. Saan? Birthday ni Charlotte ngayon at invited tayo. May gagawin ka ba? Kung meron na okay lang naman hindi ka sumama. Sasabihin ko na lamang kay Charlotte na busy ka. At isa pa, walang magbabantay kay Zoe dito sa bahay. Wala akong gagawin. At si Zoe? Sinabihan ko yan kanina na alis tayo. May lock naman tong bahay kaya safe. At saka, ibinilin ko na rin siya sa kapitbahay natin para magbantay. Bibigyan ko na lamang ng suhol. At malapit lang naman din ang bahay ni Charlotte. Kaya pupunta ako. Sa sagot na yun ni Emily, napangiti si Jaden. Ngunit may halong pait ang ngiting yun. Nakasanay na kasi niyang hindi isama si Emily sa mga okasyong pinupuntahan niya. Madalas, naiiwan lamang to sa bahay kasama si Zoe habang siya'y umaalis. Kaya para sa kanya, parang hindi normal ang lahat. Sasama ka talaga? Hindi agad sumagot si Emily. Isinuot niya ang kaning damit at inayos ang sarili. Pagkatapos, ay kinuha niyang malit niyang bag sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng bag na yon ay maingat na nakalagay ang lahat. Mga printed screenshots ng short messages, mga bank transactions. Ilang larawan ng bagong bahay ni Charlotte na malinaw na nagpapakita ang bagong renovate ang loob nito. Ang mga patch at detalye na matagal niyang tinipon. Pagdating nila sa bahay ni Charlotte, agad bumungad ang maingay na tugtugan at tawanan ng mga tao. May malaking tent sa labas, may mga mesa na puno ng pagkain at may live band na tumutugtog sa isang sulok. Halos lahat ng kapitbahay ay naroon. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Charlotte. Nakasuot siya ng fitted na pulang damit na hapit sa kanyang katawan. Nakalugay ang mahaba niyang buhok at may matingkad na lipstick na lalong nagbigay diin sa kanyang ngiti habang binabati ang mga bisita. Abala siya sa pag-welcome ng mga tao. Ngunit nang makita niya sina Emily at Jaden na papalapit, saglit siyang nakapatigil. Napansin naman yun ni Emily. Isang segundo lamang lumipas bago muling bumalik ang ngiti sa mukha ni Charlotte at lumapit sa kanila. Emily, Jaden! Ang buti namat nakapunta kayo. Nasa si Zoe? Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Emily ang bahagyang pagbigla sa mukha nito kanina. Happy birthday, Charlotte. Si Zoe? Nandun lamang siya sa bahay. Alam niyang nandito kami at hindi ko na sinama. Baka kasi umiyak lang yun dito eh. May kasama naman yun doon. Ganun ba? Oh, by the way, thank you ha. Pasok kayo sa loob. Marami pang pagkain. Sa gilid ng usapan, napansin ni Emily ang sandaling pagtitinginan ng dalawa. Isang mabilis na sulyap na parang may tahimik na usapan sa pagitan ng kanilang mga mata. Pagpasok ni Emily sa bahay, doon laling napansin ang mga pagbabago. Bago ang mga sofa, makintabang dining table, may mga bagong dekorasyon sa dingding, at halatang bagong renovate ang maraming bahagi ng bahay. Habang naglalakad siya sa loob, may isang bagay na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Isang brand ng appliances sa sala.
Nanlaki ng bahagya ang kanyang mga mata dahil yun ang brand ng matagal lang pinag-uusapan ni na JD noon. Isang bagay na gusto nilang bilhin para sa bahay nila pero hindi nila nagawa dahil napagpasyahan nilang mag-ipon muna. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan sa loob ng bahay ni Charlotte, nagpunta si Emily sa gilid ng tent kung saan may ilang kapitbahay na nagkukwentuhan. Hindi siya sumali sa usapan, ngunit malinaw niyang naririnig ang bawat salita. Grabe talaga ang bahay ni Charlotte ngayon, no? Para bang biglang gumanda. Oo nga parang kaka-renovate lamang ng lahat. Pero hindi ba kakalipat lamang yan dito? Wala pang isang taon Kaya nga ang bilis naman ng pag-asenso niya. Magkano lang ba ang sahod ng pagiging isang guro? Baka naman may sponsor. Ang ilan sa kanila napatawa. Tahimik namang nakikinig si Emily. Hindi siya nagsasalita. Ngunit bawat salitang naririnig niya ay parang mas lalong nagpapatibay sa kanyang mga desisyon. Saglit niyang sinulipan si Jaden na nakatayo sa kabilang bahagi ng tent. Napansin niya agad na tila hindi ito mapakali. Paminsan-minsay lumilingon, paminsan-minsay nag-aayos ng manggas at tila ba may kung anong bumabagabag sa isipan nito. Maghintay ka lang dahil sa gabing to, hindi lang birthday ang maaalala ninyo. Sa kalagitnaan ng party, kumuha ng mikropono si Charlotte habang nakatayo sa gitna sa mga bisita. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta. Hindi ko inaasahan na ganito karaming darating. Bago tayo magpatuloy sa kainit sayawan, bubuksan ko munang mga regalo ninyo. Agad namang nagsigawan at nagpalakpakan ng mga bisita. Isa-isang iniabot ang mga kapitbahay at kaibigan ang kanilang mga regalo. May mga kahong maliit, may mga nakabalot na makukulay na papel, at meron ding malaki na agad nakakuha ng atensyon ng lahat. Binuksan ni Charlotte ang unang kahon, isang mamahaling pabango. Sumunod naman ang isang kahon na naglalaman ng set ng alahas, dahilan na magpalakpakan ng mga tao. Thank you! Ang ganda! Mas lalo pang naging maingay ang paligid. Sumunod yung binuksan ang isang malaking kahon. Pagbukas nito, lumabas ang isang bagong air fryer. Ay! Air fryer! Matagal ko nang gusto nito. Nagtawanan at nagpalakpakan ng mga tao habang ang iba'y sumisigaw pa. Patuloy lamang sa pagbukas ng mga regalo si Charlotte at sa bawat kahong binubuksan niya, mas lalo pang lumalakas ang hiyawan at palakpakan ng mga tao. Ngunit sa gitna ng kasiyahang yon, may isang taong tahimik lamang na nakamasid. Si Emily. Mahigpit niyang hinawakan ng malit niyang bag habang pinagmamasdan ang bawat pangyayari sa kanyang harapan. Sa loob din ng bag na yon ay isang regalo niya na hindi niya pa naibibigay. Patuloy lamang ang sayahan sa loob ng bahay ni Charlotte. Malakas ang tugtugan ng banda sa labas. May mga tawanan sa bawat mesa at abala pa rin ang mga bisita sa pagkain at pakikipagkwentuhan. Sandali lang po mga kapitbahay. Mukhang marami na pong natanggap na regalo si Charlotte ngayong gabi. Grabe naman ang daming bongga. Unti-unting tumahimik ang mga tao habang nakatingin sa kanya. Nagpalakpakan ng ilan habang natawa ang iba. Uy, pero mukhang may humabol pa na espesyal na regalo at galing daw ito sa isang kapitbahay natin. Emily, pwede ka bang lumapit dito sa harap? Saglit na palingon ng MC sa likod ng mga bisita. Para bang tumigil ang oras ang sandaling yun. Sa likuran ng mga tao, dahan-dahang tumayo si Emily mula sa kanyang kinauupuan. May inanda ka palang regalo? Kinakabahang tanong ni Jaden. Huminto sandali si Emily bago siya maglakad papunta sa gitna. Pagkatapos, lumingon siya kay Jaden at isang maliit na ngiti ang binigay niya. Pagkatapos, kumindat siya sa asawa. Ngunit sa simpleng kilos na yon, mas lalo pang lumakas ang kaba sa dibdib ni Jaden. Kilala niya si Emily. Hindi ito kikilos ng gano'n ng walang dahilan. At kapag may ginawa ito, siguradong pinag-isipan niya na yun ng mabuti. Emily, may regalo ka rin pala para sa akin? Pilit ng ngiting saad ni Charlotte. Oo naman,
Hindi ko naman kasi makakalimutan ang kabutihan mo. Tinutor mo ng libre si Zoe at lagi mo pa kaming dinadala ng pagkain sa bahay. Habang papalapit si Emily sa gitna, mahigpit niyang hawak ang maliit na bag. Sa loob nito ay ang mga bagay na matagal niyang inipon. Mga bagay na kayang baguhin ang takbo ng gabing yun. Pagdating sa harap, inabot ni Emily ang kahon si MC. Alright, eto ng pahabol na regalo ni Miss Emily at siguradong bongga ito. Thank you, Emily, ha? Uwi ka ni Charlotte. May bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit sinubukan niya pa rin panatilihin ang magandang imahe sa harap ng mga bisita. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pulang ribbon. Unti-unti niyang inalis ang makintab na balot. Tahimik ang mga tao habang pinapanood siya. Inang tuloy niyang matanggal ang papel, lumitaw ang laman ng kahon. Isang maliit ngunit malinaw na kahon ng gamot ng cetirizine. Isang antihistamine. May label pa ng butika at malinaw ang pangalan ng gamot at biglang natahimik ang paligid. Bahagya namang nagtaka si Charlotte. Gamot? Ayos gamot sa allergy yata ito. Napatawa ng bahagya ang MC. May ilang bisita ang napangiti rin. Iniisip na simpleng biro lamang yon. Ngunit sa sandaling yon, mas lumapit pa si Emily. Kinuha niyang mikropono mula sa kamay ng MC. Natahimik ang buong lugar habang nakatingin sa kanyang lahat. Oo, iyan ang regalo ko. Pero, Emily, bakit naman? Anong meron? Iyan ang regalo ko sa'yo. Cetirizine. Gamot yan para sa taong makati. Nagsimula nang magbulungan ng mga tao. Emily, ano bang... Ngunit hindi siya pinatapos ni Emily. Mula sa kanyang malit na bag, isa-isa niyang nilabas ang mga papel. Ito, mga ebidensya, mga chats ninyo, mga bank transfer, at itong bahay mo. Savings namin ng asawa ko ang pinagagamit sa bahay na pinagawa mo. Hindi ka nahiya? Ipinakita niyang mga papeles at mas lalo pang lumakas ang bulungan ng mga tao. Pinakita niya din ang larawan ng bagong renovate ng bahay ni Charlotte at halos nanginginig ng boses ni Emily dahil sa galit. Ang ilang mga kapitbahay ay hindi makapaniwala. Maya-maya pa, lumapit si Jaden kay Emily na halatang kinakabahan. Emily, tama na. Tumigil ka na. Nakakahiya na. Mahinang sambit ni Jaden, ngunit madiin. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Emily. Nakakahiya! Sigaw ni Emily at mabilis inalis ang kanyang braso sa pagkakahawak ni Jaden. Ako pa ngayon ang nakakahiya, ha? Di ba dapat kayong dalawa yon? At ikaw, Charlotte, ilaklak mo yung cetirizine sa bunganga mo dahil ang kati-kati mong babae. Nagkagulo ang bulungan ng mga tao sa paligid. May mga nagulat at may mga hindi makapaniwala. Samantala, nakatayo si Jaden sa gitna ng lahat, namumutla at hindi na alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Ngunit hindi pa tapos si Emily. Sa gitna ng ingay ng mga bulungan at nagugulat na mukha ng mga bisita, tila mas lalo pang nagliyab ang galit sa kanyang dibdib. Biglang sumugod si Emily kay Charlotte at isang malakas na hatak sa buhok ang ginawa niya dahilan upang mapasigaw ito sa harap ng lahat. Halos mapatigil ang musika sa lakas ng tensyon sa paligid. Pero hindi pa doon natapos. Mabilis hinila ni Emily ang buhok ni Charlotte at muli itong sinampal. Hindi ka pa talaga nahiya? Savings naming mag-asawa ang ginamit ninyo para sa bahay mong ito. Para sa kabit na tulad mo. At ginawa niyo pang tuloy ang batang inosente na si Zoe. Sa kalandian ninyong dalawa. Ay, Emily, tama na! Sigaw ni Charlotte habang hinawakan ni Emily ang kanyang buhok at hinila ng mariin. Ang mga tao'y nagkagulo. Ang ila'y napaatras. Ang iba naman ay naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-video. Emily, tama na! Sigaw ni Jaden habang pilit siyang hinahawakan sa braso. Ngunit bago pa siya mapigilan, mabilis ding hinarap ni Emily si Jaden
at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha nito. Ang kapal ng mukha ninyo! Hindi na kayo nahiya! Pareho pa naman kayong may trabaho. Isang guro at isang principal. Pero gantong ginagawa ninyo? Please, Emily, tumigil ka na! Halos hindi na makapagsalita si Charlotte habang hawak ang namumulang pisngi at magulong buhok. Ang dating kumpiyansang ngiti niya ay tuluyang nawala. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng hiya at galit. Samantalang si JD naman ay namumutla. Hindi alam kung paano haharap sa mga taong nakatingin sa kanila. At sa gabing yun, hindi na lamang kaarawan ni Charlotte ang naalala ng lahat, kundi ang gabing nabunyag ang pagtataksil sa harap ng buong barangay. Matapos na yun, mabilis namang hinila ni JD ng braso ni Emily palabas ng bahay ni Charlotte. Tila gustong makalayo agad sa mga matang nakatitig at sa mga cellphone na patuloy na nagre-record ng nangyari. Dinala niya si Emily sa isang madilim na sulok sa gilid ng bahay na mas malapit sa bakod kung saan wala ng ibang tao. Pagharap nila sa isa't isa, hindi niya napigilan ng sarili. Agad siyang lumuhod sa harap ni Emily at nagmakaawa. Emily, please. Maawa ka naman. Masisira ako. Masisira kami. Mawawalan ako ng trabaho. Mawawala sa akin ang lahat. Isang pagkakamali lamang yun. Nadala lamang ako kay Charlotte. Ikaw pa rin ang mahal ko, Emily. Ikaw lang. Alam ng Diyos kung gaano ako pinigilan ng sarili ko laban kay Charlotte. Ang kapal ng mukha mo para idamay pa ang Diyos sa ginagawa mo ngayon. Inutusan ka ba niya? Hindi, di ba? Tanga lang ang maniniwala sa'yo, Jaden. At hindi lang akong sinaktan mo. Pati si Zoe dinamay mo. Hindi ko dinamay si Zoe rito. Mahal na mahal ko si Zoe. Hindi ko magagawa kay Zoe yun. Huwag ka nang magkunwari, Jaden. Inamin sa akin ni Zoe ang lahat. Matagal na pala niyo ako niloloko ni Charlotte. At dinamay mo pa si Zoe para maging tulay at magsama kayo. Ang masaklap pa ron, tinakot mo siya. Jaden, bata lang yun. Isang 6 na taong gulang at tinuring nating anak. Sa halip na protektahan mo siya, tinakot mo siya para maitago ang kasalanan mo. Pinoprotektahan ko lang sarili ko. Talaga ba? Sa pamamagitan ng pananakot sa isang batang walang kalaban-laban? Sorry na, Emily. Please, huwag mo na akong tuluyang mo sa akin. Pangako ibabalik ko ang pera. Lahat ng ginamit ko, babayaran ko. Ang magsusorry ko kay Zoe, hihingi ako ng tawad sa kanya. At puputulin ko na lahat ng connection ko kay Charlotte. Please, Emily, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Ang mahikbi ni Jaden ang tanging naririnig sa sulok niyon. Ngunit si Emily ay nanatiling tahimik. Matagal siyang nakatitig sa asawa na minsan niyang minahal, pinagkatiwalaan at gustong bumuo ng pamilya, pati ng pangarap nila. Pero ngayon, ibang tao nang kanyang nakikita. Hindi akong sumira sa sarili mo, Jaden. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. At pagkatapos ng salitang yon, wala nang ibang narinig kundi ang tuloy-tuloy na hikbi ni Jaden sa dilim ng gabing yon habang papalayo si Emily sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lang at tila mas mabilis pa sa hangin ng pagkalit ang nangyari sa birthday party ni Charlotte. Halos buong barangay ay pinag-uusapan ang kaguluhang naganap ng gabing yon. Ang videong kuha ng ilang kapitbahay ay kumalat sa social media at pinasapasa sa mga group chats. Makikita sa video si Emily na inilalabas ang mga ebidensya. Maging sa paaralan kung saan nagtatrabaho sina JD at Charlotte ay kumalat din ang video. Maraming gurong nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Kung totoo man ang lahat ng yun, dapat lamang matanggal sila sa trabaho nila. Hindi magandang halimbawa sa mga estudyante ang ginawa nila. Pati si Jaden, nagkakahiya. Isa pa naman siyang principal. Sabi ng isa sa mga guro habang nag-uusap sila sa faculty room. Sa social media naman ay mas lalong mainit ang mga komento. Maraming netizen ang nagsasabing tama lamang ang ginawa ni Emily
na ilantad ang katotohanan. May ilang ding nagsabing dapat managot sina Jaden at Charlotte hindi lamang bilang asawa at kabit, kundi bilang mga taong may responsibilidad na maging huwaran sa kanilang mga estudyante. Habang patuloy na kumakalat ang video, unti-unti ring bumibigat ang sitwasyon para sa dalawa. Ang mga bulungan ng mga tao ay unti-unting nagiging matinding paghusga. Hindi nagtagal, nagsampa si Emily ng pormal na kaso laban sa dalawa. Dalang matitibay na ebidensya ng mga screenshots ng usapan, bank records, ng nawaldas na ipon at mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang pang-aabuso sa kanilang posisyon. Habang abala siya sa legal na proseso, lingid sa kaalaman ng dalawa, mabilis na rin kumikilos ang batas. Sa isang pansamantalang tirahan, makikita nagmamadali ang dalawang mag-impake. Halatang kinakabahan at tila naghahanda sa posibleng pagtakas bago pa tuluyang maabutan ng hustisya. Bilisan mo na, Jaden! Kailangan na nating umalis! Sandali lang, kunin ko lang to. Bakit ba ginawa sa atin to ni Emily? Hindi na siya naawa sa atin. Huwag mo nang sisihin si Emily. Kasalanan natin to. Kaya mag-impake ka na dyan at huwag kang puro salita. Ba? Ako pa talagang sinisi mo, Mr. Principal? Ngunit bago pa sila tuluyang makatapos sa kanilang pag-iimpake, biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na katok sa pinto. Natigilan ng dalawa. Pulis to! Buksan ninyo ang pinto! Jaden, anong nangyayari? May warrant of arrest kami para kina Jaden at Charlotte. Buksan niyo ang pinto! Dahan-dahang lumapit si Jaden sa pinto. Sa bawat hakbang niya ay tila mas bumibigat ang mundo sa kanyang balikat. Pagbukas ng pinto, agad pumasok ang mga pulis. Hindi na sila nakagalaw. Sa huli, tuluyang nakulong sina Jaden at Charlotte dahil sa patong-patong na kaso. Panlilin lang, maling paggamit ng pera at mga ebidensyang nagpapatunay ng kanilang mga ginawang paglabag sa tiwala tungkulin. Sa harap ng batas, wala na silang maitatago at wala nang natira sa mga kasinungalingang matagal nilang binuo. Habang unti-unting humuhupa ang ingay ng kaso, si Emily naman ay nananatiling tahimik ngunit matatag. Hindi madali ang lahat ng pinagdaanan niya. Pero sa kabila ng lahat ng sakit at paggawasak ng nakaraan, pinili niya nga hindi manatili sa dilim. Sa halip, pinili niya si Zoe. Si Zoe na batang misang napulot sa lansangan, naging saksi sa sakit, ngunit ngayon ay naging pinakamahalagang dahilan ng kanyang pagbangon. Sa piling ni Emily, muli siyang nakaranas ng tunay na tahanan. Tapos na, anak. Ligtas na tayo. At simula ngayon, hindi ako papayag na may manikit muli sa ating dalawa. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na unos, muli siyang ngumiti. Hindi dahil nakalimot na siya, kundi dahil nakamit niya ng hustisya at kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban. Sa bagong simulang ito, magkasama nilang haharapin ni Zoe ang buhay, hindi bilang biktima ng nakaraan, kundi bilang isang pamilyang muling binuo ng lakas, tapang at pagmamahal. Bago po natin tuluyang tapusin ang kwento, nais ko munang magtanong sa mga avid listeners ng Kuya Agustin Stories. Kung kayo po ba ang nasa katayuan ni Emily, ganun po ba ang gagawin ninyo? O may iba pa po kayong gustong gawin sa dalawang taksil na sina Jaden at Charlotte? Paki-comment lamang po sa baba ang inyong mga sagot. Maraming salamat po! Kung nakarating po kayo hanggang dulo sa ating video, ibig sabihin, handa na po kayo sa mga susunod pa nating uploads. Subscribe for more videos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine Hiren, Kuya Agustin Stories. Daghang salamat and amping!